I rather have Jesus. And I can still remember when I was baptized in Palawan, I was so scared to death because that gonna be my first time to sing in the presence of Seventh-day Adventists, and I was just newly baptized then. I was only probably 3 weeks being baptized to Seventh-day Adventists, and I was so scared to death. But thank God, no, because that is the song that has been inspired and has been, give me a glimpse of who Jesus is. So I rather have Jesus than the world you can offer, no? Yan ang unang-unang inawit ko, mga kapatid. At natutuwa ako, binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon. Shall we pray? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ngayong araw ng Sabat. Amin pong nilalapit sa inyo ang aming pag-aaral. Naway kasihan kami ng inyong banal na Espiritu at maging karanasan namin ang patuloy na pakikisama ng Espiritu Santo. Ama, sa lahat ng makikinig, sa lahat, Panginoon, nakakapanood ng aming Facebook Live ng programang ito, Panginoon, buong mundo, Ama, ang aming tanging dalangin ay makaabot sa iba't ibang sulok ng mundo ang aming ginagawang ito, Ama, sapagkat we're able, Lord, to tap this Facebook Live, Panginoon, at nawa, Ama, patuloy kaming bigyan ng sapat na pag-asa na hindi nyo kami iiwanan sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Ito ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. My topic tonight is entitled God's Law Under Fire. Noong 2017, mga kaibigan, ay naging isang napakalaking issue sa Amerika na ang 10 utos na memorial doon, mga kapatid, ay gigibain at wag na itong ilagay pa. So pinag-uusapan nila, paano ang ating gagawin? Naroon ang mga congressman, nandoon ang mga senador, naroon ang mga taong bayan. Sabi nga nan, simula pa ay nakalagay na roon sa court na iyon, mga kapatid, ang isang monumento ng 10 utos. Pero gusto nila ipatanggal, paalisin ito, sapagkat naniniwala sila walang saysay na ang 10 utos ay naroon pa, sapagkat para sa kanila dapat hiwalay ang church at saka state. So bakit kinakailangan ilagay doon ang 10 utos, mga kapatid? So ito po ang ating that's why God's law is under fire. Kaya binak up, mga kapatid. They would like to back up the Supreme Court, mga kapatid, is to remove the 10 Commandments Monument doon sa lugar po ng US. So talagang back up ito ng Supreme Court, no? So at meron din po, mga kaibigan, na ang mga tao doon sa labas ng court ay nagkakaroon ng placard. Ito po yung nangyari sa 17. At sinasabi nila, bakit nyo alisin yan? Tayo, dapat hiwalay ang church at saka state. Naniniwala tayo na kinakailangan ang ating sampalatayanan na ang bansang Amerika ay manatili sa ang Biblia ay naroon ang 10 utos ang siyang maggagabay sa atin bilang tayo ay mga mamamayan ng Amerika. So mga kapatid, nagkaroon ng mga debate, nagkaroon ng mga placard, nagkaroon ng mga talagang revolusyon dahil po ang 10 utos na iyan ay dapat tanggalin, mga kapatid. Muli po, ang iba't ibang mga Supreme Court ay nagtipon-tipon, mga kapatid. At gusto naman nila sa lugar ng Kentucky ay i-prohibit naman, mga kapatid. Prohibit ito na ang 10 utos ay kailanman hindi ituturo sa mga paaralan sapagkat iniisip nila, ano yan? Ini-indoctrinate ang ating mga estudyante, ang ating mga anak. Bakit pa kailangan ng 10 utos? Tanggalin ang 10 utos! Mga kapatid, how would you react? Anong iyong i-react? Anong i-response, mga kapatid? Na ang iyong bansa ay walang kautusan. Ano ang mangyayari, mga kapatid, sa mga paaralan kung walang kautusan?
kung tayo may traffic light, may traffic laws tayo, alisin kaya natin ang traffic laws, ano mangyayari sa kalsada? Sa ating tahanan, sabihin natin walang kautusan, ano kaya mangyayari at magiging bahagi sa ating tahanan, mga kapatid? Ito ba'y magsisilbing lalo pang mapalapit sila sa Panginoon o mapapahiwalay sa Panginoon? Ano ang gagawin natin, mga kapatid, kung mismong ang mga Supreme Court ay nagsabing i-ban na natin, tanggalin na ang konstitusyon tungkol sa 10 utos na iyan, mga kapatid? At nangyari ito, mga kapatid, na kung saan ay kanila pong pilit na tinatrampled ang 10 utos sapagkat baliwala para sa kanila ang 10 utos na iyan sapagkat kinakailangan hiwalay ang church at saka state. At kung ang relihiyong yan na 10 utos ay nilalagay sa mga paaralan, itinuturo sa mga bata, nasaan na ang paghihiwalay ng church at saka state? Yun po ang kanilang argument, mga kapatid, sa Kentucky at ibang mga estate ng lugar po ng Amerika. Alam natin, mga kapatid, noong 1890 sa Amerika, ito ay kasama sa kanilang constitution. Pasensya na po The Bible's 10 Commandments were used in American school for over 300 years with good result. Even Supreme Court decision referred to America in moral sense as a Christian nation. Mga kapatid, ito po ay base sa kanila pong Christian morality noon pa, 300 years ago. And now we are in the 21st century. Why is it that people in America and all of those sa mga justices natin, mga kapatid, sa ating mga judges doon na naroon, senators and even yung mga mabababang mga naroon na mamamayan, bakit kailangan pa ang 10 utos? Tanggalin na yan, mga kapatid. Pero buti na lang, may mga grupo ng mga Seventh-day Adventists, may mga grupo ng totoong Christians, they uphold, mga kapatid, yung tunay na morality ng 10 utos. They uphold the 10 commandments of God. They uphold God's law para sa kanilang buhay, mga kapatid. Sabi nila, bakit buhat pa noon hanggang sa ating ngayon? Ito ang ating nakagisnan. At ang nakapagtataka, mga kapatid, ang mga batas na karumaldumal nilang ipinasa, ang mga batas na karumaldumal nilang inihayag tungkol po saan? Same-sex marriage. Approved, mga kapatid. Pangalawa, tao at hayop pwedeng magpakasal. Approved. Pasa, mga kapatid. Pangatlo, pwedeng magkaroon ng abortion. Kaya nga po, mga kapatid, kung atin pong i-apply sa dami ng aking nabasa, mga kapatid, na mga journals, naniniwala ba kayo? Sa bawat isang taon, may 1 milyong nagpapa-abort sa Amerika. Mga kapatid, alam ba niyo yan? Pero tayo sa COVID, takot na takot na sila sa ganitong marami nang namatay. Pero kung tutuusin, mas marami ang nagpapa-abort kaysa namamatay dahil sa COVID, mga kapatid. Pero bakit, mga kapatid, ito'y kanilang ipinasa at ito'y kanila pong naaprubahan? At ang pang-apat ay ang legal na paggamit ng marijuana. So bakit po papansinin nila, bakit pilit nilang tinatrampled ang 10 utos samantalang ipinasa nila, inaprubahan nila, mga kapatid, na ang mga ito ay papayagan sa mga mamamayan? Same-sex marriage, abortion, mga kapatid, paggamit ng legal na marijuana. Marijuana, mga kapatid, tatandaan niyo yan. At alam natin, at ang pag-aasawa sa hayop. Di pwede magpakasal sa hayop. Sa gusto mong hayop na magpakasal ka, mga kapatid. So bakit ang mga karumal-dumal na ito ay pilit na ipinapasa, mga kapatid, ng mga mambabatas, samantalang ang 10 utos na magiging basihan ng ating moralidad, ng ating buhay ay pilit nilang tinatrampled? I believe, mga kapatid, ating napag-aralan kagabi na may isang bis. Ang sabi po ng Revelation chapter 13,
mga kapatid, verses 7 hanggang 13. Revelation chapter 12, verses 8 to 9. Mga kapatid, Revelation chapter 11, verses 1 to 3. May isang kapangyarihan. At ang Daniel chapter 7, verse 25. May isang kapangyarihan, ang Diablo, ang matandang ahas, na sinasabing ito ang devil, ang Satanas, mga kaibigan, ay nagbigay ng kanyang kapangyarihan sa isang beast, na ang beast na ito, mga kapatid, ay nanggaling doon sa divided kingdom ng Western Empire, nung kanilang na-exterminate, nag-extinct ang Heruli, Vandals at Ostrogoths, mga kapatid, ay sumibol ang isang, mga kapatid, na isang maliit na sungay na may bibig ng tao at may mata ng tao, at ang kapangyarihan nito ay magsalita ng pompous words against the Most High, to annihilate, mga kapatid, ang saints ng Panginoon, to change the toll, the laws and the times, mga kapatid. Ang kapangyarihan ito'y hindi nagbabago, sapagkat sa kabila ng masasabi nating kahit ang Pilipinas ay sabihin natin Christian nation sa Asia at ang Amerika sa Protestantism, mga kapatid, mukha yatang nawawala na ngayon ang balansing pananaw sa 10 utos, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang Diablo ay nasa likuran ng anumang mga grupo upang ito po, mga kapatid, ay kanila pong ibigay ang isang pamantayan na tanggalin ang 10 utos. Hindi po nagbabago ang Diablo. Hindi nagbabago ang kanyang binigyan ng kapangyarihan. Yung beast na iyon, mga kapatid, na ang description ni John the Beloved sa Revelation chapter 13 ay 3 hayop ang nag-accumulate na attributes niya, mga kapatid. Tulad ng Babylon, Medo-Persian Empire at ang Greece. Kaya yung leopard, mga kapatid, yung bear at yung pong lions with eagle wings, sa iisang hayop na beast na iyon, mga kapatid, at ang nagbigay ng kapangyarihan, walang iba kundi ang Diablo. At dahil dito, mga kapatid, alam natin, ang sabi nga po, for 1,260 years, 1,260 years, binigyan ang Antichrist na ito, mga kapatid, ng isang kapangyarihan upang baguhin ang kautusan at baguhin ang oras. Baguhin ang lahat, mga kapatid. At maraming ginawa sapagkat ang tawag sa history ay Dark Ages. 1,260 years, mga kapatid. At alam natin, sa ating binasa kanina, Revelation chapter 11 verses 1 to 3, that 42 months, mga kapatid, is equal to 1,260 prophecy days. At ang prophetic days na yan, mga kapatid, ay ito'y literal, mga kapatid, literal ito. Tatandaan nyo na ano po, literal na araw. At ang literal na araw ay literal na years. So, hindi tayo po pwede magkamali, mga kapatid. Kaya yung 42 months, itatimes mo ng 30 days is equal to 1,260 years. At that time, mga kapatid, between 538 to 1798, ang tawag dito ay Dark Ages. Kaya ang Antichrist ay namayagpag ang kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Ang Biblia ay pinasunog, mga kapatid, ang mga Kristiyano pinakain, pinalapas sa mga leon. Ang iba, mga kapatid, sinunog ng buhay. At ating napag-aralan sa ating history, mga kapatid, sina John Huss, sina Jerome, sina John Calvin, Martin Luther, at iba pang mga reformers, mga kapatid. Mula sa Europe, nag-ugat ang Reformation, mga kapatid. At ito ay ipinasa sa iba't ibang lugar. Kaya po, nagkaroon tayo ng tinatawag na iba't ibang klaseng version ng Bible, mga kapatid. Sapagkat namulat ang kalang mga mata, ang sabi nila, ano itong nangyari sa atin? Na tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Antichrist sa loob ng napakaraming panahon, mga kapatid.
kung meron ang Europe na mga Reformation, mga kapatid, may Reformers din po sa Pilipinas. Baka hindi natin alam, mga kapatid. May 3 Gombursa. Baka hindi po natin alam ang ating Philippine history. Kung babasahin po natin ang ating Philippine history, at isa sa mga paborito kong historian, mga kapatid, ay si Gregorio F. Zaide. Kung kilala niyo po si Dr. Gregorio F. Zaide. At ang kanyang anak na isa ring historian, mga kapatid. At tinalakay ang tungkol sa mga reformers ng Pilipinas sapagkat hindi nila kaya pa kanilang tanggapin ang mga maling aral bilang sila yung mga pare. Mga pare sila, mga kapatid, Gombursa, mga kapatid. Gomez, Burgos, and Zamora. Nag-reform sila dito sa Pilipinas, mga kapatid. At sila po'y ginarote hanggang sila po'y namatay, mga kapatid. Bakit? Sapagkat sila ay nag-reform. At doon din po, mga kapatid, sumibol ang isang lalaki na kung saan ay nakapagpunta rin po ng Europa at nakapag-aral. At doon niya, mga kapatid, nakita ang iba't ibang nangyayari sa Pilipinas at ibang dako sa pahirap po sa atin. Kaya po naisulat naman ang No Limit Tangere, mga kapatid. Sapagkat in-expose ang lahat ng ginagawa ng Antichrist, mga kapatid. Sapagkat alam niya, kanyang pag-aaral sa banal na kasulatan, nakikita ang tunay, mga kapatid, kung paano ng Antichrist na ito ay makapangyarihan at kapag ito'y nagkaroon ng sugat, natigil ang pansamantala noong 1798 during the time of French Revolution. Nagkasugat yung beast na yon, mga kapatid. Pero kapag gumaling, ang sabi ng Revelation 13 verses 3, 4, 5, and 6, pag gumaling ang kanyang sugat ay manggiginalas ang buong mundo sa kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, ito ang Antichrist. Tingnan natin. At kung titingnan natin, mga kapatid, ibabalik tayo sa lahat ng mga pangyayaring ito. Iisa ang target nila. Wasakin ang kautusan, lalo na po ang Sabat. At ang pangalawa, may target silang grupo. Ang grupong iyon, mga kapatid, ay ang sabi ng Biblia, Revelation chapter 12:17. Sulat niyo yan. Revelation chapter 14 verse 12. Here are the faces of the saints that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So ang galit na galit ang Diablo, mga kapatid, doon sa remnant. At ang remnant ay meron pong distinct characteristic. May pananampalataya ni Jesus, mga kapatid, tumutupad ng hula at may espiritu ng propesya. At alam natin, mga kapatid, ang testimony ni Jesus ay the spirit of prophecy ayon sa Revelation chapter 19 verse 10. At ayon po sa Isaiah chapter 8 verse 20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this world, simply because there is no light in them. So ibig sabihin, mga kapatid, hindi pwedeng paghiwalayin ang espiritu ng hula, yung propesya. At tayo nagpapasalamat sapagkat sa pamamagitan ni Ellen G. White na walang pinag-aralan, hindi nakatapos kahit grade 3, mga kapatid. Saan ka ba kakakita? Tayo'y nakatapos ng high school, elementary. Nakapagsulat ba tayo? Na-inspired siya ng Panginoon, mga kapatid, na ginamit siya. Kaya galit na galit ang Diablo. At ang isang target dito, mga kapatid, particular, baguhin ang kautusan, lalo na po ang araw ng Sabat. Yung gawain ng Antichrist nito, mga kapatid. Tatandaan natin, sa pag-aaral ng kasulatan, sa pag-aaral ng lahat ng propesiya, wala tayong dapat po, mga kapatid, na dadagdagan at babawasan. The Bible interprets the Bible. Sapagkat the Scripture, mga kapatid, interprets the Scripture. Si Misintay ay walang binawas at tinagdag sapagkat lahat ng ating pong pinag-aralan na symbolical, mga kapatid, ay nakalagay po sa Bible. Di po ba kagabi pinag-aralan po natin? At sa para tayo po ay maunawaan natin ang propesya, the Scripture will also be compared with Scripture. Precept upon precept, line upon line, mga kapatid. So dapat wala tayong babawasan, mga kapatid. Katulad po ng ating Panginoong Jesus.
to the law and to the prophet. Mga kapatid, tatandaan natin, si Moses at sila, lahat sila, through the time, in the time immemorial, they kept the law, mga kapatid. At naniniwala tayo, kahit si Jesus, kailanman ay hindi niya po dinisregard ang kautusan sapagkat siya ang maker, siya ang author, mga kapatid. So, ibig sabihin, kailangan tayo po, mga kapatid, ay patuloy na mag-isang isang papala sa iba. Makita natin, makita po natin ang tunay na na kahalagahan ng kautusan ng ating pong Panginoon. So ito po, Luke chapter 24-27. And the beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scripture the things concerning himself. Mga kapatid, hindi po dinisregard ni Jesus ang kay Moses at ang mga propeta sapagkat in-expound niya ang mga sinulat ni Moses type meeting the antitype. Ibig sabihin po, mga anino ito ng totoong darating na kung noon ay inihahandog ay yung pong mga tupa na unblemished, walang sakit, walang galis-aso. Mga kapatid, hindi duling, hindi bulag ang ino-offer nila representing Jesus, mga kapatid. Nung dumating na si Jesus, mga kapatid, ito ay obsolete na sapagkat type meeting the antitype. Kaya si Jesus ang antitype, mga kapatid. Kaya yung sinasabi ng Old Testament, mga kapatid, na isang witness, yung Old Testament, it's actually pointing to Christ sapagkat everything that has been transpired in the Old Testament is actually taking into considerations about what? About Jesus, mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, ay, yung mga Adventist na yan, lagi nilang Old Testament yan, Old Testament yan. Mga kapatid, hindi po pwedeng maging Bible kapag New Testament lang, sapagkat even the word Bible came from the word Latin which is Biblos. Biblos means two testament. Paano magiging Biblos yan? Paano magiging Bible kung New Testament lang yan? Kung yan ay Old Testament lang, it should be Old and New Testament. Kaya tinawag na by. Kapag, di ba, sa mathematics, binomial, trinomial, monomial. Kaya tinawag pong Bible, Biblos sa Latin. Ibig sabihin po, dalawang testamento, mga kapatid. Kaya kalungkot-lungkot naman na sinasabihan ang mga ganito na, oy, bakit kayo puro Old Testament? Oy, bakit inaanod niyo pa ang kautusan? Hindi ba tayo namuhay na lang sa biyaya at pananampalataya? Hindi na kailangan yan. Mamaya tatalakayin po natin yan, mga kapatid. No po? Kaya ito po si Jesus, siya mismo po, mga kapatid, ay meron siyang pagpapahalaga sa mga sa turo din ng Moses at ng mga propeta. Kaya itong dalawang witnesses to, mga kapatid, walang iba kundi ang Old at New Testament na sinasabi. Kaya kung tayo man po, mga kapatid, ang sabi ng 1 John 3:4, whoever committed sin transgresses all the law. For sin is the transgression of the law. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya ang tanging definition, mga kapatid, ng kasalanan ay paglabag sa kautusan. So paano mo sasabing wala na ang kautusan? Paano mo sasabing tanggalin na ang kautusan? I-ban na natin ang kautusan. Sabi ng Kentucky, sabi sa Amerika, tanggalin na ang 10 utos. Huwag ituturo yan sa mga tao. Huwag ituturo sa mga bata sapagkat yan ay pag-i-indoctrinate, mga kapatid. Alsin natin ang kautusan. Hindi na natin kailangan ang Panginoon. Bakit? Dahil hindi mo alam na ikinagkasala. Hanggat may kautusan, mga kapatid, kailangan natin si Kristo. Sapagkat ang kautusan ang nagtuturo sa makasalanan katulad ko para ituro ako kay Kristo. Tanggalin ng kautusan, hindi kailangan si Jesus. Kung nandiyan ang kautusan, kailangan ko si Kristo, mga kapatid. Kaya hindi po pwedeng tanggalin ang 10 utos. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan, mga kapatid. So ano ngayon ang sinasabing kautusan? Ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. Mga kapatid, binigyan tayo ng Panginoon ng 10 utos. Kung sa Kentucky, kung sa Amerika, sa Maryland, at kung sa pang parte ng estate ng Amerika, ay pilit nilang, mga kapatid,
binalibag, binawasak ang 10 utos. Mga kapatid, kakilakilabot po ito sapagkat ito ang karakter ni Kristo. Hindi ba natin alam ang 10 utos ay karakter ng Panginoon? Hindi ba natin alam ang 10 utos, mga kapatid, ay sinulat ng kanyang kamay? Hindi ba natin alam, mga kapatid, ang 10 utos ay pinaka-mirror natin, mga kapatid? Hindi ba natin alam na ang 10 utos ay tutor, mga kapatid natin? Ang sabi po ng Galatia, pinagtuturo tayo, tinuturo tayo, mga kapatid, kay Kristo. Kaya napakahalaga po ang kautusan. Kahit sa tahanan, tanggalin mo ang utos sa bahay. Kung anong oras umuwi ang iyong anak, okay lang. Wala namang batas sa tahanan. Anong mangyayari, mga kapatid? Mga kapatid, halimbawa po, tanggalin ng kautusan, loob dalan. O di lahat po, pwede tayong kumuha ng pera sa bangko. Okay naman, wala naman palang kautusan O pwede akong pumatay, wala naman kasing kautusan na bawal pumatay. O pwede akong magnakaw, dahil wala naman kautusan bawal magnakaw. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang kautusan ay benepisyo sa mga tao sapagkat proteksyon natin ang kautusan. Amen? Tanggalin mo ang kautusan, mapapahamak ang tao, mga kapatid. At wala na po tayong way para tayo maligtas. Kaya napakahalaga po ang kautusan ng Panginoon. Bagamat ang kautusan ay hindi nagliligtas, mga kapatid, pero ang kautusan ang nagtuturo na Jade hintay, kailangan mo ako, Kristo. Sino nagturo, mga kapatid? Ang kautusan. Sapagkat itinuturo na si Jade hintay ay nagkasala. Dahil itinuro niya ako'y nagkasala, kailangan ko si Kristo na aking Panginoon, mga kapatid. Kaya ang kautusan ay nananatili. Katulad po, mga kapatid, kung wala po nga naman talagang kautusan, wala pong transgression, mga kapatid, mapapunta ka sa iyong sa trapiko, kung saan man, mga kapatid, wala na po. Sapagkat naniniwala tayo na kung walang kautusan, wala rin pong pagsalansang sa kasalanan. Kaya nga po, mga kapatid, ang dalawang witness na ito, ang Old at New Testament, ang kautusan at ang propeta. 2 witnesses is equal to the Word of God. At alam natin, mga kapatid, mula pa noon, in the time immemorial, na pilit na tinatrampol ng Diablo ni Lucifer doon sa heaven. He would like to fight the government of God, mga kapatid, sapagkat sa langit man ay may batas, mga kapatid. Pero dahil po sa kanyang nais na maging Diyos at taasan pa ang Panginoon, mga kapatid, pinilit niyang sirain ang karakter ng Diyos. Pilit na sinisira ang gobyerno ng Panginoon. Kaya bawat bansa ay may konstitusyon. Bawat paaralan ay may constitution and bylaws. Di po ba? Bawat ospital, bawat mga palengke, bawat mga tricycle driver ay may mga batas. Tanggalin mo yan, mga kapatid. Magkakagulo dyan. Bakit? Sapagkat yon ang kanilang proteksyon, mga kapatid. Hindi basta-basta ang kautusan, binigay lang yan. Binibigay na wala mga kapatid. May maingay. Okay, sige po, no? So, sa atin po, mga kapatid, tinuro sa atin ang 2 tablets of stone. At ang 2 tablets of stone, kapatid, ay mismo tinulat ng finger ng kamay ng ating Panginoon. I would like to ask the audience, switch off the microphone na po, na disturb ako. Sige po. Sabi dito, mga kapatid, no, ang sumulat po ay ang mismong daliri ng Diyos. So, mismong daliri ng Diyos ang sumulat, mga kapatid. Meron pong maingay. Nadi-disturb po ako. Huwag po kayo maingay. Please. Wala na ako. Mayroong kaya sana ako. Sorry po sana ako. Nawala na po ako. I'm praying for you, ate. Kaya ayoko nang please lang po, switch off niyo po ang microphone. Nadi-disturb po kasi ako, please. Sa palabas nung elementary ako po ay first and last kong nakapanood ng sine. No, nanood din po ako ng sine. Ako ay grade 5. Dahil doon sa aming school, lahat kami ng estudyante, hindi pwedeng hindi manunood ng sine. Ang palabas po ay The 10 Commandments. Grade 5 ako. Puno! O lahat ng grade
3 and 4, okay muna. At ang grade 5 and 6, kayo na. Punong-puno ang sinihan. At pagkatapos, anong natutunan niyo pagbalik sa school? Pinapagawa kami, mga kapatid, ng isang bond paper. Ano ang reflection mo sa pinanood mo? Ano ang tumatak sa akin, sa aking palabasa? Ako'y grade 5 ang tumatak sa akin, mga kapatid. Na habang ibinibigay ang 10 utos, may apoy. Apoy ho, di ba? Apoy. Hanggang ngayon, ang mga 10 commandments, di ba, napalabas? Di po ba, apoy? Pagkatapos ko bigla na lang nagkakaroon, thou shall not make no God above me. Thou shall not ganon. Di ba? Pero mga kapatid, mali po yun. Ang tunay po, mga kapatid, ay hindi apoy ang sumulat sa bato, tapyas na bato. Mismo ang daliri ng ating Panginoon ang pinangsulat niya sa tapyas na bato, mga kapatid. At isinulat ang 10 utos, mga kapatid. Ganito ang ating Panginoon. Ganyan pinakahalagahan, mga kapatid, ang 10 utos. Kaya po yung depiction, no, ako elementary, ewan ko lang kung meron, yun ang aking unat huli kong panonood ng sine. First and last ko yun, ha? Hindi na naulit, siyempre po, no? Alam niyo, mga kapatid, no, nagulat ako. Ay, ang hindi pala, nung ako'y nagkakaisip na, hindi naman pala apoy ang pinangsusulat doon ng Diyos sa tapyas na bato. Mismong daliri pa niya ang pinansulat sa 10 utos sa tapyas na bato, mga kapatid. Mapapansin natin, ano ba yung 10 utos ng ating pong Panginoon, mga kapatid? Ano po ba ang 10 utos ng ating pong Panginoon? Ano ang password doon? Okay. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. The first commandment of God, mga kapatid. At alam natin, hindi lang ito yung God's na Diyos-Diyosan, mga kapatid. Sapagkat ang sabi po ng Psalms, mga kapatid, chapter 115, verses 1 hanggang 5, ang sabi roon, naliwanag ang Biblia, ang kanilang Diyos ay yari sa bato, pilak at ginto sa ating panahon, ginawan chok, mga kapatid, di ba? Sila may mga mata na hindi nakakakita, may taing hindi nakakarinig, may ilong hindi nakakaamoy, may bibig hindi nakapagsasalita, may kamay hindi nakakahawak, may paa hindi nakakalakad. Pero anong Diyos nila, mga kapatid? Anong Diyos ng marami pera? Anong Diyos nila sasakyan? Anong Diyos nila maaring asawa, mga kapatid? Anong Diyos natin? Maaring ang ating tablet, maaring itong ating gadget. Anong material na bagay, mga kapatid? Maraming Diyos ang tao. Maaring ang Diyos nila ay pagkain, mga kapatid. Maaring ang Diyos nila ang kanilang boss. Kung anong sabihin ng boss, ginagawa kahit labag sa konsensya, mga kapatid. If it is against our conscience, if it is against the law of God, we have to follow God rather than men, mga kapatid. Sabi ng banal na kasulatan, we rather follow God than men. Kaya nakakalungkot, may ibang Diyos ba ang tao? Marami pong Diyos ang tao. Pangalawang utos, huwag kang gagawa nalililok ng iyong kamay na kagaya ng nasa langit at sa lupa at ilalim ng tubig at ilalim ng lupa. Huwag mo silang paglilingkuran, yuyukuran, sapagkat dinadalo ng Panginoon hanggang ika-4 na salin na ng lahi. May sumpa, mga kapatid. Ako po, mga kapatid, ay magpapatotoo sa inyo. Meron tayong, ako'y na-assign sa Nobeleta, may nakikinig na tiga Nobeleta. Si Ma'am Austria, nakikinig sa atin. May isa tayong kapatid na ang pangalan ay Brother Propeta, ang apelyido Propeta. No? Sapagkat sila ay Katoliko, sangkatutak ang kanilang mga Diyos-Diyosan talaga roon. Ano po? At no, kinagba-Bible study na, alam niyo po ba, meron pa silang sa Tagalog noon, koleksyon ng lahat ng klase ng sigarilyo. Siguro may na 1,000 sigarilyo, mga kapatid. Yung mga pakete ng sigarilyo walang laman, naka-display. At sa kabila naman po yung mga rebulto na naglalaki ang rebulto, mga kapatid. Religyoso ang mag-asawa. Mga kapatid, dumating kami sa topic tungkol dito. Tungkol sa idolatry. Sabi nila, Pastora, gusto po namin maging Adventist, kaya lang natatakot po kaming durugin ito. Baka humapingkol kami.
Baka hindi na kami makahawak at kami po'y sumpa ng Diyos. Sabi ko, hindi sila Diyos. Sabi nila, kay Pastora, kung gayon pwede bang kayo na lamang po ang magbasag nito? Mga kapatid, ibinigay ho sa akin sako po mga rebulto at binasag ko ho yun mga kapatid. Bakit? Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, huwag kang gagawa ng anumang bagay na lilok ng iyong kamay na kagaya ng nasa langit, kagaya ng nasa lupa mga kapatid, at sa ilalim ng lupa at tubig. Mga kapatid, ako, dumating po ang 15 years, ito pa rin ako, mga kapatid. Kaya yun po ay isang mga pagpapasa ng mga pamahiing mali, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, makaalis tayo, maputol tayo, mga kapatid, doon sa mga maling pag-aaral, sa mga pamahiin, mga kapatid. Maputol tayo roon sa mga maling aral na kung saan itataboy pa tayo doon sa kapahamakan, mga kapatid. Kaya ang gusto ng Panginoon sa kanyang pangalawang utos, anak, huwag kang gumawa, niyukuran sila. Kung hindi man rebulto, anong niyukuran natin? Baka meron po tayo mga tiniko-compromise tayo sa ating pananampalataya. Ano po sabi ni Ellen White? Sa Book of Education, page 57, paragraph 10, line 1 to 4. The greatest ones of this world today are the ones of men. Men and women who will never bought or sold. Men and women who are honest in their inmost soul. Men and women who are not afraid to call things by its right name. Men and women who will stand for the right till the heavens fall. Mga kapatid, bakit tayo magko-compromise? Naalala natin ang buhay ni Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. Nandoon ang kamatayan, nandoon ang paglapan ng leon, but they prepared to follow their conscience because the Holy Spirit is talking with them because they experience God, mga kapatid. Tayo, kumusta tayo mga kapatid? Wala nga tayong mga rebulto, pero meron tayong Diyos-Diyosan. Maring ang Diyos-Diyosan mong maliit ay hawak-hawak mo, hindi mo may give up. Ano yan, kape? Ano yan, sigarilyo? Ano yan, alak na paunti-unti kang umiinom? Ano yan, mga kapatid? Greediness? Mari yan ang atin, mga kapatid. Parang awa nyo na. It's about time for us to follow God's commandment. Sapagkat ang Diyos ay mapanigbuhuin, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung mahal natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang kautusan. Mga kapatid, ano ang pangatlong kautusan? Huwag mong babagkitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Kataka. Ako po ay frustrated lawyer. No? Sabi ko nga, mula nung ako elementary hanggang ako'y mag-high school, pangarap ko maging abogado. Kaya ako'y babagsuka, isang kabataan, ano po. Dahil ako'y nag-graduate, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years old, nag-graduate po ako ng grade 6. 10 years old lang ako, grade 6. So, mga kapatid, pero ang bala ko, Panginoon, gusto ko maging advogasya. At doon lagi ako nakikinig, mga kapatid. Meron pang ipapatong ang kamay sa Biblia. Sasabi ka ba ng totoo at pawang katotohanan? Opo. Pero siya pala ang nang-rape, siya pala ang pumatay, siya pala ang nagnakaw, siya pala ang nagganon, mga kapatid. Nakakatakot ito, mga kapatid. Ginagamit natin ang Biblia para sa maling ano po. Ginagamit natin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan at minsan mga ekspresyon, mga kapatid, na wala pong sacredness. Ang pangalan ng Diyos ay banal. Ang sabi nga ng Biblia, lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng dili ay magsasabing ang Diyos ay makapangyarihan, mga kapatid. Ang pangalan ng Diyos ay pangalan, mga kapatid, na siyang magbibigay sa atin ng pag-asa. Walang silong sa langit nang tayo maligtas maliban sa pangalan ni Jesus, mga kapatid. Pero nakakalungkot. Bakit po tayo hindi ako nagnakaw o sa pangalan nino? Mga kaibigan, nakakalungkot pong aminin. Marami pong tao hindi na pinapahalagaan ang pangalan ng Panginoon. At ang pangalan ng Panginoon ay nakakabit sa mga Kristiyano. Kaya tinawag kang Christian.
Alisin mo yung IAN, I am nothing without Christ. Kaya Christian, Christ, ang ating po pinamumuhas to, ating kinakain ay para kay Kristo. Ang ating paglilingkod ay para kay Kristo, mga kapatid. Kaya kung hiwalay tayo kay Kristo, wala tayong magagawa, mga kapatid. Ang apat na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipaghiling. 6 na araw ay ibinigay sa atin upang tayo magtrabaho, mag-aral, at maglilang ng lupa. Pero ang 7 araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Kanino po ito, mga kapatid? Kanino po? Sa Panginoong mong Diyos. Sa araw na yun, huwag kang gagawa kahit ang iyong anak, lalaki, babae, kahit ang iyong katulong, lahat ng iyong mga strangers sa'yo, kahit ang mga hayop, mga kapatid, within your gates. Sapagkat sa 6 na araw nilikha ng Panginoon ang langit at lupa at lahat ng naroon. Ngunit na 7 araw ang Panginoon ay nagpangiling. Kanyang pinagpala, kanyang binasasan ang 7 araw ng ating Panginoon. Mga kaibigan, ang tanong, ano yung 7 araw na iyan? Nung araw, wala akong alam kung, siyempre, ang alam ko po, dahil ako may converted lang sa Adventist, ang alam kong 7 araw ay Sunday, mga kapatid. Sa iba, para sa kanila, ang Sabat nila ay Lunes. Ang iba ay Miyerkules. At sabi naman ng iba, o anong gusto kong Sabat? Ay gusto ko. Ba, hindi po. Ang sabi ng Biblia, ang 7 araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Hindi ka pipili ng gusto mo, kundi kung ano ang sinasabi ng kautusan ng Panginoon, mga kapatid. Pero nakakalungkot. Bakit ito nangyayari ngayon? Merong Linggo, merong Friday, merong Huwebes, may Miyerkules, may Lunes. Ano ba talaga, mga kapatid? Tatandaan natin, iba ang sumasamba sa nangingiling, mga kapatid. At sumasamba. Pero ang pangingiling ko ay nagtatanging at nag-iisa, mga kapatid, na araw ng Panginoon. Araw-araw, miyat-miyat, pwede akong sumandwa sa Panginoon. Pero ang pangingiling Panginoon, ng Panginoon, at para sa Panginoon, ay nag-iisa lang po, ang 7 araw. Bukas po, huwag kayo mawawala, sapagkat ating tutuklasin paano nangyari ang mga bagay na ito. At tutuklasin natin, ang Daniel 7 po tayo bukas, mga kapatid, kaya huwag kayo mawawala. Mag-invite pa po tayo. At nakakalungkot, mga kapatid, sa 10 utos na ito, ang mukha yatang nakalimutan ng marami ay yung 4. At sa lahat ng 10 utos, nakakapagtaka, no? Yun lang 4 ang nakalagay ay alalahanin. Napakatalino ng Diyos. Sapagkat alam niya, mga kapatid, na darating ang panahon na makakalimutan ng mga tao ang 4 na utos. Mga kapatid, alam ng Diyos na babaguhin ang kautusan ng ating Panginoon. Kaya sa lahat ng 10 utos, natatangi ang 4 na utos ang may salitang alalahanin, mga kapatid. Siyempre, kapag alalahanin, mayroon pong inaalala, mga kapatid. At gustong palalahanin sa atin ang 4 na utos na ito, mga kapatid. 5 utos. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong araw ay lumawig para sa Panginoon. Mga kapatid, ilang magulang ngayon na nakikinig ang umiiyak dahil sa kanilang anak. Kung makasagot, kung makaangil sa ating mga magulang, grabe ang ating mga anak. Walang respeto, walang pagmamahal. Ako po'y umiiyak. Natutunaw ang aking puso, mga kapatid. Naantig ang aking kaisipan na nakikita ko na maraming mga magulang namatay na lang dahil sa konsumisyon, na-stress sila, na-depress sila, nakaranas ng anxiety sapagkat ang anak nila, mga kapatid, katakot-takot ang pagsaway, mawalang pag-respeto sa mga magulang. May isang pangako ang Bible, mga kapatid, sa 10 utos.
gusto mong lumawig ang iyong buhay, igalang mo ang iyong ama at ina. Ang nakakalungkot, mga kapatid, ngayon, pagkausap ng anak ang magulang, parang ang kausap elementary lang ang anak, ang magulang. Parang kaedad lang, mga kapatid, walang pagrespeto. At ginagawa pa ng mga anak, para bang mga atsay ang mga magulang. Mga kapatid, tatandaan natin, lalo na sa kanilang katandaan. Nakikiusap ako. Buti nga kayo, may mga magulang pa kayo eh. Ako 5 taon, namatay ang aking ama. 15 years na mahigit, namatay ang aking ina. Sabi ko nga eh, no? Sa totoo lang, napakapalad ng mga nakikinig ngayon. Bakit? Una, ang aking ama na namatay, hindi niya narinig ito. Hindi niya narinig ito. Hindi niya narinig. Kayo na nakikinig. Alam niyo ang katotohanan. Kaya napakapalad sa atin. Huwag niyo sayangin ang katotohanan inilagay sa atin ng Diyos. Igalang natin ang ating magulang. At ang paggalang, mga kapatid, kung ano yung binigay ng ating Diyos. Pero kung tayo po, mga kapatid, ay papipiliin magulang at Diyos, lalo na kapag ang Diyos po ang pinag-uusapan, we rather follow the Lord, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay Diyos. We cannot question God, mga kapatid. Kaya napakapalad ng mga anak na may mga magulang. Paglingkuran niyo at igalang yung mga magulang niyo. Ika-6 na utos, huwag kang papatay. Akala natin ang pagpatay, kukuha ka ng kutsilyo, baril, pamatay ka. Hindi po. Hindi lang ho yun, mga kapatid. Minagnified ito ni Jesus. Minagnified niya. Ang mag-isip ka ng masama sa kapwa ay yun po ay katulad ng pagpatay. Ang mga paggamit at pag-inom ng mga droga at mga gamit ng mga drugs at mga inuming hindi tama sa ating mga pagkain na inuunti-unti tayong pinapatay. Sinasabi lang natin, mga kapatid, buhay ko to, mga kapatid, at ito hindi natin buhay. Santiago 4:14, ang buhay ng tao ay parang singaw. Ngayon ay buhay, bukas ay patay. Ang buhay ay sa Panginoon. Pinahiram lang tayo ng buhay ng Panginoon. Ang buhay ay galing sa Diyos, mga kapatid. Pero ano ang ginagawa natin sa ating katawan? Manakanakay nainom tayo ng alak. Nainom tayo ng mga gantot, ganon. Manakanakay nagnanakaw tayo ng kaprasong baboy at anuman. Mga kaibatid, tatandaan natin, ang katawan ay hindi sa atin. This is God's temple. 1 Corinthians chapter 6, 19-20. Pampitong utos, huwag kang mangangalunya. Ito po, mga kapatid, ay minagnified ng Diyos. Ang tumingin ka lang may pagnanais, pagnanasa sa iyong kapwa, ay nagko-commit ka ng adultery. Ngayon, mga kapatid, tingnan natin, parang hindi na natatakot ang tao ngayon. Nag-uuwi ng ganito, pinagsasama pa ang kapwa, mga kabit nila, kung ano man, mga kapatid. Hindi sila natatakot. Wala silang Diyos. Para sa kanila, walang kautusan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya napakahalaga po ang kautusan ng ating Diyos, sapagkat ito'y proteksyon sa atin, mga kapatid, para sa atin. At ngayon, marami na po, mga kapatid, dahil po sa dami ng mga nangyayari sa ating sanlibutan, mas marami ang illegitimate child at yung inaprubahan sa Amerika, mga kapatid, na pwede ang abortion. Ngayon, ayaw na mag-raise ng children ang mga tao.
okay lang ang pagtatalik, pagkatapos po, pag nabuntis, palaglag. Mga kapatid, yan po isang pagpatay. Pangwalong utos, huwag kang magnanakaw. Maraming pagnanakaw ngayon nangyayari. Pagnanakaw sa kaban, yaman ng ating bansa, mga pangungurakot, mga alam niyo, maraming mga ngayon, di natin alam sa nangyari itong COVID-19 na dapat ay ipapamigay sa mga tao, dapat bibigyan sa ganito. Ang iba maaari sa kanila. Hindi ko nila lahat, mga kapatid. Hindi ko po nila lahat. Pero ang iba sa kanila, hoarding of all the treasury, hinuhoard nila, mga kapatid. Pignanakaw ng oras sa kanilang pagtatrabaho. Magpapans ng ganito, aalis ng maaga, mga kapatid. Nakakatakot to, mga kapatid. Pagnanakaw na hindi sa iyo, mga pagnanakaw na ikapo, mga kapatid, yan ay hindi sa iyo. Pwede mong hawakan pero hindi mo pwedeng galawin, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, ninanakawan niyo ba ako? Opo, pinagnanakaw. Sa anong paraan? Ninanakawan ka namin, Panginoon, sa hindi niyo pagbabalik ng ikasampung bahagi at pagbigay ng malayang handog, mga kapatid. Tatandaan natin, yan po ay isang pagnanakaw. Pagnanakaw ang mga bagay-bagay na hindi po ninanakaw ang oras, ninanakaw mo ang ganito, lahat ng bagay, ninanakaw mo ang panahon ng dapat ang pagtulog, ninanakaw lahat ng bagay, mga kapatid. Tandaan natin, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Marami po ang pagnanakaw at kita natin ang pansyam na utos. Huwag ka magbe-bear ng false witness sa iyong kapwa. Nakita ko siya nagnakaw eh. Nakita ko siyang ganito ah. Mga kapatid, nakakatakot yan. At yung magsasalita ka na hindi totoo. Nagawa ka ng salita. Mga kapatid, nakakatakot po yun. At nagwi-witness ka. Sa mga korte, nagwi-witness ka kung saan. Para ka mabayaran, mga kapatid. Naalala ko yung case na anak ni Wade, di ba? Si Wade mismo, kanyang anak. Ang kanya mga witness ay 100. Pero ang kalaban po, si Lauro, yung attorney na ginahasa ang kanyang anak, ginahasa ang kanyang asawa, pinatay pa, mga kapatid. 2 anak ay pinatay, asawa ay pinatay, mga kapatid. Ang witness lang po ay yung katulong, ang star witness, at yung kasama nilang babae ni Wade, Pero mga kapatid, napakulong, tapos nakalaya na. Nasa hustisya. Anong sabi, mga kapatid? Mga kapatid, tatandaan natin, mga kaibigan na nakikinig, lahat tayo, walang hindi alam ang Panginoon. Hindi tayo pwede mag-bear witness. Mga false witness tayo, mga kapatid. Tandaan tayo sa hukuman ng Panginoon. At walang lihim, mga kapatid, na hindi alam ng Panginoon. At alam natin, research has link. Kapag nagsasabi tayo ng mga kasinungalingan, nag-i-increase ang cancer. Nag-i-increase ang risk of obesity. Nag-i-increase ang risk of anxiety, depression, addiction, gambling, poor work satisfaction, poor relationship. Ito isang pag-aaral. Ang mga saksing sinungaling, mga kapatid, nakakaranas ng mga ganito. Ito isang pag-aaral, mga kapatid. Hindi ko ito inimbento. Isa itong pag-aaral. Kaya kapag tayo ay nagsaksing sinungaling, hindi na tayo magkakatulog sapagkat hindi ka tatahimikin ng conscience. Nagsasalita ang Holy Spirit, mga kapatid, sa atin. Pansampung utos. Huwag kang mag-iimbot ng hindi sa'yo. Asawa, katulong man yan, hayop man yan, cellphone man yan, kumbaga, ko-contextualize ko. Wala tayong dapat pag-imbot. Maging masaya tayo at maging kontento tayo kung anong pinagkaloob ng Diyos. Pero
Pero ano po ang ginagawa natin, ano? Sa lugar po ng Thailand, sa lugar po ng Myanmar, sa lugar po ng ibang lugar po ng Cambodia at Laos, mga batang paslit, ibinebenta ang katawan, 2 taon, legal, mga kapatid. Cybersex, at binabayaran, pinubulat-lat ang masiselang bahagi ng katawan, mga kapatid. Samantalang ang mga parokyano ng mga foreigners, kapagka tayo nagkubet ng hindi sa atin, bagay man yan, tao man yan, mga kapatid, tayo ay nagkasala sa ika-10 utos. Kaya po nakakalungkot, ano, meron akong kilalang naglihi. Hindi totoo yung lihi, no? Sabi sa asawa, "Oy darling, tulog ng ating kapitbahay, dali, nakawin mo na yung isang sakong mangga gusto ko, ha?" Hindi po totoo yan, ano? Yan. So, kailangan po natin, nakita natin ang kahalagahan ng pagiging tapat sa ating Panginoon. 10 utos ay binigay sa atin sapagkat ang 10 utos ay susi sa kapayapaan at susi sa kagalakan at kasiyahan. Dahil ito ang ating proteksyon, mga kapatid. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of God. Kaya mapapalad, mga kapatid, ang lumalakad sa kautusan ng Panginoon sapagkat sila'y, pagpapalain ng ating Panginoon. Obedience. Kumusta tayo, mga kapatid? Hindi lang tayo tigarinig, narinig, but we must always what? Doers of the law of God. Hindi lang tayo nakikinig, kundi tayo po'y gumagawa, ating isinakasabuhayan ang lahat ng itinuturo sa atin ng Panginoon. So bakit kinakailangan kong sundin ang kautusan ng Panginoon, mga kapatid? Kapagkat sinasabi nila, well, sabi ng ating mga kaibigang ibang relihiyon, naligtas ka sa biyaya, sa pananampalataya, tama na yun, mga kapatid. Hindi po natigil doon. Hindi para magmalaki, mga kapatid. At hindi titigil doon sa verse 9 and 10. Sapagkat sa atin naniniwala tayo, for they are also created to do good works. Ang mabuting gawa ay bunga ng iyong pagmamahal sa Panginoon. Sapagkat niligtas ka ng Panginoon ng kanyang biyaya, ang bunga, ang resulta nito ay pagsunod, paggawa ng mabuti. Hindi ka po pwedeng magmahal sa Diyos nang hindi ka gagawa ng kabutihan. Hindi ka po pwedeng sumunod sa kautusan ng Diyos kung hindi ka nagmamahal. Ang nagmamahal sa Diyos ay tumutupad ng kanyang kautusan, mga kapatid. Kaya walang karapatan na tayo magmamalaki sa lahat ng mabubuting gawa na ginagawa sapagkat ay bunga lang yan ng iyong pag-ibig at pananampalataya sa Panginoon dahil niligtas tayo ng kanyang biyaya. Ang kaligtasan ay sa biyaya, hindi ng mabuti, mga kapatid. Kaya po natin ang Panginoon, tuparin natin ang kanyang kautusan. Tanong ko ngayong gabi, mahal ba natin ng Panginoon? Tinutupad ba natin ang kanyang kautusan? Ano po ba ang great sa commandment na ito? Isang tanong ng isang binatang mayaman. Nagsabi ng Panginoon, mahalin mo ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Mga kapatid, yang salitang yan, kinot lang ni Jesus sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso at kaluluwa. Kaya nire-refer ni Jesus doon sa Old Testament and he quoted, mga kapatid, from Old Testament. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, mga kapatid, sapagkat ito ang first, ang una at ang 4 na utos. Una, pangalawa, pangatlo, pang-4 na utos ay pag-ibig sa Diyos. Ang 5 hanggang 10 ay pag-ibig sa tao, mga kapatid. Hindi pwede sa paghiwalayin. Kung ako
ako meron ako 10 piso, i-divide ko na 5 piso. Ang 5 piso ay para sa Panginoon. Ang 5 piso ay para sa tao, mga kapatid. Ganun din po sa kautusan ng Diyos. 10 utos yan, mga kapatid. Ang 4 na utos ay para sa Diyos. Ang 6 na utos ay para sa tao, mga kapatid. Kaya hindi po pwedeng magbago ang ating Panginoon. At ang pangalawa, mga kapatid, ay kinot niya rin po ito, mga kapatid, sa Leviticus 19:18, mahalin mo yung kapwa ng gaya ng iyong sarili. Kung mahal mo yung kapwa, kaya mo bang pumatay? Mahal mo yung kapwa, kaya mong pagnakawan, mag-imbot, mangalunya? Kung mahal mo yung kapwa, mga kapatid, pagnanakawan, pagnanasaan mo ba? Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang kapwa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Amen. Mga kapatid, amen. At naniniwala po ako, importante sa atin ang tunay nating relasyon sa Panginoon. Kaya ang 10 utos, narito, hang all the laws and the prophet. He's pointing to the Old Testament. He's pointing to the prophet, mga kapatid. The law of Moses and the prophet, mga kapatid. Doon po nakahang, mga kapatid, ang kautusan ng ating Panginoon. The law and the prophet. Kaya love sa ating Diyos, pag-ibig sa kanyang kapwa. At ang dalawang witness nito, mga kapatid, walang iba kundi ang batas at ang propeta. Kung gustong sumaya, maging magligaya ka, maging tahimik, payapang isipan mo, sumunod ka sa Panginoon. Mahalin mo ang ating Panginoon, mga kapatid. Sapagkat katulad ng salamin, mga kapatid, ang salamin, magsalamin ka, na tinuro ng salamin, may muta ako, pero walang kakayahan ng salamin, tanggalin ang muta ko. Ang kautusan ng Diyos ay hinarin tulad sa salamin, mga kapatid. Ang sabi ng James 1:22-25, if any be a hearer of the word, not a doer, is like unto man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way. Mga kapatid, nakalimutan niya kung sino siya. Kaya sa atin, mga kapatid, mapapalad na tayo at tumutupad ng kautusan. Bakit? Sapagkat yun ay resulta ng iyong pagmamahal sa Panginoon. Niligtas ka sa biyaya ng Panginoon. Ang resulta po nito ay pagsunod sa kanyang kautusan. Kaya sirain mo ang isang utos diyan, winasak mo ang 10 utos. James 2:10. Wasakin ko ang Sabat. Wasak lahat yan, mga kapatid. Bakit? Ang nagkasala sa isa, James 2:10, ay nagkasala sa lahat, mga kapatid. Sapagkat ang kautusan ay kautusan, mga kapatid, at hindi pwede yang wasakin, mga kapatid. At alam natin, mga kapatid, kung tayo po'y susunod to keep the whole law at nagkasala tayo sa isa, we are guilty of all. Kaya sa atin, mga kapatid, binigay sa atin si Jesus. Binigay ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Binigay si Jesus, ang kanyang dugo ay sapat upang malinis tayo sa lahat ng ating kasalanan. Binigay si Jesus upang tubusin si Jigintay, tubusin ikaw at ako, at linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon na kung ikukumpisal natin ang ating kasalanan kay Kristo, siya ay tapat at banal niya tayong patatawarin sa lahat ng ating pong kasalanan. Kaya sa atin, mga kapatid, kung ating nakikilala ang Panginoon, tumutupad tayo ng utos. Ang nagsasabing nakikilala mo Diyos pero hindi ka tumutupad ng utos, ikaw ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa iyo. Imposible, mga kapatid. Sasabihin mo, kilala ko ang Diyos, pero ayoko sumunod, ikay sinungaling, mga kapatid. Sapagkat ang nagmamahal sa Diyos ay tumutupad ng kanyang kautusan, mga kapatid. Sapagkat ang covenant na yun, inilagay na sa ating mga puso. Hindi. Kaya sabi po dito sa Psalms 40 verse 8, I delight to will, O Lord. I delight. Thy law is within my heart. Nasa puso natin ng mga tunay na tagasunod ni Kristo ang kautusan ng ating pong Panginoon.
Kaya kung mahal natin ang Diyos, si Kristo, tuparin natin ang kanyang kautusan. At hindi na sayang ang ginawa niya sa krus, mga kapatid. At alam natin ang ipinako si Kristo. At kasamang ipinako sa krus ng Kalbaryo, ang antitype, mga kapatid. Ibig sabihin yung mga anino, mga peace offering, sin offering, mga kapatid. Lahat ng yon, mga offering sa mga animals na yan, mga kapatid. Sapagkat sa mga tunay na darating, si Kristo'y namatay. Ipinako na yon, mga kapatid. Yung pong ibig sabihin, it was nailed and abrogated and nailed on the cross. Hindi po, mga kapatid, yung 10 utos. It was nailed and abrogated sa Colossians chapter 2, verses 14 to 17. It was nailed on the cross and abrogated. It was then, this is the law of Moses, which is the ceremonial law. But the moral law will stand forever and ever because it is God's character. Because it is the 10 commandments of God, mga kapatid. Kaya hindi pwede itong mawala. Mga kapatid, the blotting out of the handwriting, yun nga pa sinasabi ko, which is the ceremonial law. Pero ang utos ng ating Panginoon ay mananatili magpakailan-kailanman. Kaya kung tayo, mga kapatid, ay tunay na susunod sa ating Panginoon, let us walk in His law. Because He set before us Thy servant, the prophets. At alam natin, mga kapatid, ang kailangan natin, sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. At matapos sa atin ang tinatawag nating pagpapahirap sa kasalanan. Hindi natin kaya, mga kapatid, na magbago. Hindi natin kaya, pero kaya ng Panginoon baguhin ang puso natin at naitatak, ilagay ng Diyos ang kanyang kautusan sa ating pong mga puso. Ang 10 utos, mga kapatid, mismong sinulat ang Panginoon. Nilagay sa tapyas na bato. At ito'y nilagay ang 10 utos doon, mga kapatid, sa Ark of the Covenant. Dito mismo, mga kapatid, nilagay ng ating Panginoon sa loob ng Ark of the Covenant. Samantalang yung libro ni Moses, which is the ceremonial law, sinulat ito ng kamay ni Moses. Nilagay sa isang libro, hindi tapos na bato, at inihilig sa labas ng Ark of the Covenant, mga kapatid. 10 utos ay mananatili magpakailan-kailanman. At alam natin, mga kapatid, ang ceremonial law ay ipinako na no si Kristo ay napako sa krus ng Kalbaryo. So hindi na natin kailangan pa ang pare, high priest, para humingi ng tawad at gumawa ng ganito, mga kapatid, ng tabernacle. We can go to Jesus just as we are. Ano man ang pinagdaanan mo, kapatid, ano man ang madilim mo kahapon, ano man ang daladala mong pagsubok na hindi mo kayang dalhin, mga kapatid, kaya natin itong ibigay sa Panginoon. Kaya niya, sapagkat sinasabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal, sapagkat si Jesus, the type meeting the antitype. Type ito nang dumating si Jesus sa iyo, mga kapatid, ang antitype. Sa ang katuparan at kinumpirm niya, mga kapatid, ang tunay na sakripisyo sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ngayong gabi, mga kapatid, kumusta po tayo? Kumusta ang batas ng Diyos sa atin? Hindi natin ito po pwedeng yapak-yapakan at baliwalain sapagkat si Jesus nagsakripisyo. Iniwanan niya ang splendor ng heaven upang tayo tubusin sa ating kasalanan. Purihin ang Panginoon. Kaya't ang sino man, mga kapatid, na nagmamahal sa Panginoon, kapatid, tatandaan natin ito, tayo po ay tumupad ng kanyang kautusan. Sapagkat alam natin, kapag tayo na kay Kristo, nananagana tayo sa biyaya. At pag
kapag nalagana tayo sa biyaya, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Ang sabi po ni Jesus, God forbid. Ang sabi naman ng iba, ay sumunod lang tayo sa pananampalataya, okay na yun. Anong sabi ni Pablo? Do we then void the law because of faith? God forbid. We establish the law. Kaya sa atin mga kapatid na sinusunod sa atin ng Panginoon, lumapit tayo kay Kristo. Sapagkat kay Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan. Ngayon, ang dami-dami, no? Mga walang batas ngayon sa Amerika, sa ibang lugar. Ilan po ang mga teenage pregnancy? Ilan ang nagdi-divorce? Ilan ang twin suicide? Iba-iba pa yan, mga kapatid. Nangyayari sa sanlibutan at kasama-sama. Sapagkat nakakalimutan nila ang tanging susi. When I delight to walk in the law of God, God will bless me. Kaya ang tanong ngayong gabi mga kapatid, katulad ng ating bansa, ang Pilipinas, hindi lang natin kailangan ng ayuda ng gobyerno. Ang kailangan ng Pilipinas, mga kapatid, si Jesus. Amen. Ang kailangan ng Pilipinas ay ang karakter ni Kristo na nakaukit, hindi na sa kapyas na bato, kundi nakaukit sa ating mga puso. Ang kailangan ng Pilipinas, mga kapatid, bumalik tayo sa basic. Bumalik tayo sa basic, mga kapatid. Sumunod tayo kay Kristo. Sampalatayanan natin si Kristo Jesus, mga kapatid. Tanggapin natin siya bilang tagapagligtas. At ang kanyang kautusan, siya nagsabi, mga kapatid, blessed are those who not defiled and walk in the door. Ngayong gabi, mga kapatid, ito ang aking last slide. Mahal ba ninyo ang Panginoon? Nais ko makita niyo mga kamay. Pwede ko bang makita ng ating host ang lahat ng ating pong video? Buksan na natin ang ating mga video, mga